Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, Bulkang Mayon nananatili sa Alert Level 2 status. Voter certification libre na simula ngayong Pebrero. Kamara pinuna ang issue sa kuryente ng Palawan at Davao Oriental. MIAA inanunsyo ang posibleng abala sa NAIA, bunsod ng power maintenance. PNP-ACG nagbabala ukol sa property rental scams. Philippine figure skating duo aabante sa 2025 World Champ at 2026 Olympic qualifying event. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, kasunod ng naitalang phreatic eruption sa Bulkang Mayon, wala pang balak itaas ang PHIVOLCS Alert Level 3 ang estado ng bulkan. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, wala namang umanong ulat na volcanic ash na umabot na sa barangay na kalapit ng bulkan. Indikasyon na hindi pa kailangan itaas ang estado ng bulkan. Aniya, wala ring palatandaan ng posibleng magmatic eruption ang Bulkang Mayon. Samantala, inanunsyo ng COMELEC na wala na umanong bayad ang pag-i-issue ng voter certification simula ngayong ika-12 ng Pebrero. Nagkakahalaga ito ng 75 piso dati na ngayon naging libre na. Alinsunod ito sa pagdedeklara ng ika-12 ng Pebrero na National Voters Day o pambansang araw ng mga botanteng Pilipino. Ang voter certification ay isang dokumento na maaaring magsilbing pansamantalang ID card ng botante. Maaari itong magamit ng isang taon. Sa gitna ng mga alegasyon ng mga pagtatangka sa pag-hack, tiniyak ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson CG Rear Admiral Armando Balilo sa publiko na ligtas ang website ng ahensya. Ayon kay CG Admiral Balilo, agad silang nagpasimula ng investigasyon matapos ipaalam ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang umano'y pagtatangkang pag-hack sa website. Samantala ay inatasan naman ni PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hilgavan ang Coast Guard Public Affairs na patuloy na makipagtulungan sa DICT at magsagawa ng ibayong pagbabantay. Inihayag ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Don Artes na mahigpit na ipinagbabawal ang mga habal-habal. Kaya hindi ito dapat gamitin ng publiko bilang transportasyon. Ayon kay Artes, kabilang ito sa mga tinatawag na kolorum dahil sa hindi nito pagkakaroon ng prangkisa. Dagdag pa niya, ito pa rin ay para sa mga kaligtasan ng mga bumabiyahe dahil sa panganib na dala nito. Bukod sa kinaabangang pagdiriwang ng Chinese New Year, aasahan din ang pagtatayo ng bagong tourist attraction sa Binondo, Maynila. Francis Riodique para sa balita. May panibagong kagigiliwang tourist attraction ang publiko sa Binondo. Ito ay matapos i-anunsyo ni Manila City Administrator Bernardito Ang na may itatayong pagoda sa Chinatown sa Maynila. Aniya, sa Marso ay sisimulan na ang tinatayang 18-story ang taas na pagoda o templo na itatayo sa Dasmariñas Street at Tetuan Street. Ang proyektong ito ay sa pagtutulungan ng Manila Chinatown Barangay Organization at Manila Chinatown Development Council. Samantala, para naman sa pagdiriwang ng Chinese New Year, tiniyak ni Manila Chinatown Development Council Willard Chua na full security ang ipapatupad sa nasabing kaganapan. Ito'y dahil mahigit tinatayang 1 milyon ang inaasahang daragsa sa pagdiriwang. Ayon naman sa Philippine National Police, mahigit 1,000 kapulisan ang kanilang ide-deploy sa Binondo, Maynila para matiyak ang seguridad. Dagdag pa rito, ayon kay Manila City Admin Ang, asahan ang 30 hanggang 40 paparadang mga floats at 12 to 15 minutes naman na fireworks display para sa Chinese New Year. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network.
Tinilakay ng Department of Agriculture kasama ng NDA o National Dairy Authority ang mga pamamaraan upang palakasin ang produksyon ng gatas sa bansa. Ayon sa kalihim ng DA na si Francisco Chulorel Jr., kung palalaguin ang mga baka sa industriya ng gatas, maaari nitong mapalakas ang pag-unlad ng sektor sa agrikultura na siya ring tutulong upang matugunan ang issue ng malnutrisyon sa bansa. Sa makatuwid, ang mga plano ng ahensya ay nakasentro sa pagpapalawak ng kalakalan nito, pagpapatayo ng mga pasilidad para sa paggawa ng gatas at pagsulong sa pagbili ng mga produktong gatas at dairy. Nasa higit 200,000 pamilya na ang naapektuhan ng mga... Sorry, te. Ikinatuwa ng 113 mga state universities and colleges o SUCs ang karagdagang pondo na inilaan sa kanila ng Kamara. Sa kabuuan, mayroong 128.1 billion pesos budget ang mga nasabing SUCs ngayong 2024, na mas mataas ng 23.3 billion pesos kung ikukumpara sa kanilang ipinanukalang budget. Kabilang sa matutulungan ng dagdag pondo na ito ang mahigit 1.85 million students, mga guro at staff, pati na rin ang mga job orders at contract of service workers. Samantala, kilalanin pa ang gandang taglay ng Islang Siargao dahil sa inilunsad na laro ng Department of Science and Technology na ipinapakita ang likas na yaman na makikita sa isla nito. Yan ang ating alamin sa balitang hatid ni Danizel Lopez. Ipinakilala ng Department of Science and Technology National Research Council of the Philippines o DOST-NRCP sa publiko ang isang mobile application na maaaring laruin offline para ipakilala ang likas yaman na mayroon ng isla ng Siargao. Kaya't ganoon na lamang ito balik-balikan ng mga turista. Sa pagsagawa ng pag-aaral sa mangrove forest sa Del Carmen, Siargao Island, ay natuklasan ni Dr. Cecilia Banag Moran ang mahigit 100 sarihay ng mga halaman at 403 sarihay naman ng mga hayop. Ang laro ay nagangalang Siargao Flora and Fauna Puzzle na may hawig sa larong Candy Crush, kung saan sa Siargao Journal ay matutuklasan ng manlalaro ang mga hayop at halaman na matatagpuan sa Siargao. Payag naman ni Surigao del Norte 1st District Representative Francisco C. Matugas II, ang larong ito ay ligtas gamitin ng mga bata dahil madadagdagan ang kanilang kaalaman sa kalikasan. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, alinsunod sa kinakaharap na suliranin sa kuryente ng mga mamamayan sa Palawan at Davao Oriental, tinalakay kamakailan ng Kamara kung paano ito masusolusyonan. Ang buong kaganapan sa balita ni Princess Castro. Tinalakay kamakailan sa mababang kapulungan ang problema sa kuryente ng Palawan at Davao Oriental sa pangunguna ng Komite ng Enerhiya na pinamumunuan ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Alinsunod sa House Resolution o HR number 1544 na inihayin ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na pag-usapan ang mga usapin sa sapat, maaasahan at abot kayang halaga ng kuryente sa Palawan. Buhat nito ay nanawagan si Romualdez na maghanap ng mga alternatibong paraan para matugunan ang mga pagkawala ng kuryente sa naturang lugar. Kaugnay nito ay pinuna ni Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang pangangailangan para sa House Committee on Legislative Franchises na ganap na matukoy ang prangkisa ng Palawan Electric Cooperative sa likod ng umano'y kakulangan ng serbisyo, kabilang na ang sobrang mahal na halaga ng kuryente at mali-maling pagtala ng halaga ng kuryente. Dahil sa problemang ito, ay natalakay din sa naganap na usapin ang panawagan ng mga konsihal ng Palawan na tulungan sila na maibalik ang subsidiya sa kuryente para na rin ito sa mga mamamayan sa ilalim ng batas ng Electric Power Industry Reform Act.
Bukod sa mga suliraning ito, ay tinalakay rin ng komite ang mga HRs 526 at 1168 na kinasasangkutan rin ng power outages at tumihimok sa National Electrification Administration na tulungan ng Davao Oriental Electric Cooperative na paunlarin ang kanilang serbisyo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isang electrical maintenance ang isasagawa mula ngayong araw, ika-6 ng Pebrero hanggang ika-7 ng Pebrero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminals 1 at 2 na magdudulot ng minimal disruption sa ilang partikular na lokasyon. Ito'y ayon sa ulat ng Manila International Airport Authority o MIAA. Ayon sa advisory, isasailalim sa maintenance ang International Cargo Terminal, Administration Building at Airfield. Dagdag pa ng MIAA, ang mga kaunting abala ay aasahan sa lugar, ngunit tinitiyak nito sa publiko na ang mga critical system na ginagamit para sa pagpoproseso ng pasahero ay mananatili sa operasyon. Umarangkada na ang mga modernong mga jeepney sa General Santos City na ikinalugod ng Department of Transportation dahil sa pagsuporta ng lungsod sa PUVMP. Para sa detalye, narito si Francis Reyodique. Sa kauna-unahang pagkakataon nakapagtala ang Department of Transportation o DOTR ng 100% consolidation rate at ito ay sa lungsod ng General Santos City. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, may tuturing na inspirasyon at kampyon ang inisyatibo ng lungsod ng pagsuporta sa pagsusulong ng mga modernong pampublikong sasakyan. Ang pahayag na ito ay mula sa kanyang talumpati sa selebrasyon ng ahensya ng ika-125 anibersaryo. Sa kabuuan ay mayroong 20 kooperatiba at 2 korporasyon ng PUV operators ang meron sa Gensan. Hangarin ni Secretary Bautista na magsilbi itong ehemplo sa iba pang mga lungsod na suportahan ang programang modernisasyon ng administrasyon. Francis Reyodique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang tugon sa mga flash flood na nakaapekto sa mga komunidad ng Davao, pinaigting ng Coast Guard District Southern Eastern Mindanao o CGD-SEM ang kanilang mga relief efforts. Mula ika-3 hanggang ika-4 ng Pebrero ay tumulong ang CGD-SEM sa pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan sa mga residente ng Barangay Esperanza, Santo Tomas sa Davao del Norte. Gayon din sa paglikas ng mahigit 200 pamilya at pamamahagi ng mga relief supplies sa Barangay Kabuaya, Mati City sa Davao Oriental. Tumulong din ang PCG sa pamamahagi ng relief boxes para sa mga apektadong pamilya sa Barangay San Antonio at Barangay Pangibaran sa Mabini, Davao de Oro. Paalala sa mga turistang nagnanais manatili sa Pilipinas, paki-check po ng inyong mga visa. Dahil sa lugar ng Albay, arestado ang isang dayuhang overstaying sa bansa. Ang buong detalye sa balitang ito. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI at Naval Forces Southern Luzon ang isang dayuhan sa Legazpi City, Albay matapos itong i-report sa salang overstaying. Ayon sa operatiba ng BI Regional Intelligence Operations Unit, ang dayuhan ay kinilala bilang si Benjamin Teron na inireklamo ng kanyang dating kinakasama kung saan si Teron ay umano'y gumagawa ng gulo sa kanilang lugar. Base naman sa pagsisiyasat, dito na pag-alaman na overstaying ang patakarang nilabag ni Teron dahil 3 taon nang nakalipas nung ma-expire ang kanyang visa magmula noong tumungo siya sa bansa ng taong 2018. Nagpaalala din ang Intelligence Division Chief ng BI na si Fortunato Manahan Jr. sa mga Pilipinong nagnanais kumupkop at itago ang mga dayuhang overstaying ay maaaring mapatawan ng kasong kaugnay sa paglabag ng Philippine Immigration Act. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. BI inaresto ang 3 puganteng sangkot sa kaso ng pang-aabuso at scam. PNP-ACG nagbabala ukol sa property rental scams.
Ilang daan sa Quezon City, pansamantalang isasara para sa Chinese New Year mula ika-8 hanggang ika-11 ngayong buwan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tinapos ng Bureau of Immigration sa unang buwan ng taong 2024 ang kanilang operasyon sa pagtugis ng 3 pugante sa iba't ibang dako ng bansa matapos masangkot sa kasong kaugnay sa pang-aabuso at panggagancho. Ang detalye tunghayan sa ulat na ito. Ayon sa operatiba ng Bureau of Immigration o BI, inaresto ng mga ito ang 3 dayuhang pugante alinsunod sa kanilang pinaigting na kampanya laban sa mga puganteng nagtatago sa bansa. Base naman sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinco, ang operasyong ito ay matagumpay na isinagawa ng Fugitive Search Unit sa Pampanga at Maynila. Kabilang sa mga puganteng arestado ay isang Chinese national na si Peng Yao na inaresto dahil sa kasong kidnapping sa Beijing. Australianong si Sean Mountney dahil sa pang-aabuso at harassment at kasalukuyang hinahanap ng mga otoridad mula sa Queensland. At isa namang Koreano na si Yoon Dok-won na arestado dahil sa kasong telecommunications fraud na wanted sa Suwon District ng Korea. Sa kasalukuyan ayon kay Tansinco, ang 3 ay nasa kustodiya na ng BI Detention Facility ng Camp Bagong Diwa, habang naisyuhan na ng nalalabing deportasyon at nakatala na ang kanilang mga pagkakakilanlan sa blacklist ng BI. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbigay babala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ukol sa property rental scams. Atin niyang alamin mula kay Daniza Lopez. Muling naglabas ng cybersecurity tips ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG para maiwasan ng publiko ang panganib na dala ng property rental scams. Ang scam na ito ay nangyayari kung saan ang biktima ay magbibigay ng security deposits o move-in fees na hinihingi ng nanggagancho dahil hindi umano sila parerentahin kung walang iniaabot na bayad. Inilabas naman ng PNP-ACG ang ilang mga payo na dapat kilatisin ng mangungupa para matukoy kung tunay ba ito at hindi isang scam. Ayon sa PNP-ACG, ang mga nanggagancho ay umiiwas na makipagkita sa personal at nagmamadaling hikayatin ang mangungupa na makalipat agad nang hindi pa nakikita ang kondisyon ng pangungupahan. Isa rin sa mga senyales ng scam ay ang paghihingi nito ng security deposit bago ang pagpirma sa kasunduan at ang masyadong mababa na presyo ng upahan. Wala rin umano itong screening process kaya't nagbigay naman ng ilang paalala ang ahensya para maiwasan ang rental scams. Una rito ay ang pagsusuri ng maigi sa rental listing dahil kadalasan sa mga scam ay naglalaman ng typographical error at labis na mabantas at pananda. Pangalawa ay ang pakikipagkita sa landlord ng aktwal para makausap ito ng mabusisi at ang pangatlo naman ay ang makita ng personal ang upahan para rin masiyasat ang kondisyon nito. Sa paglaganap ng scams online ay patuloy ang PNP-ACG sa pagbibigay ng mga payo sa publiko, mangyaring tumungo lamang sa opisyal na Facebook page ng ahensya para sa mga panibagong cybersecurity tips. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Bilang paggunita sa selebrasyon ng Chinese New Year sa lungsod ng Quezon, ilang mga kalsada ang pansamantalang isasarado sa mga motorista mula ika-8 hanggang ika-11 ng Pebrero. Ang detalye tunghayan kay Princess Castro. Nag-abiso ang pamahalaang lungsod ng Quezon sa publiko, partikular na sa mga motorista na pansamantalang isasarado ang mga sumusunod na kalsada mula ika-8 hanggang ika-11 ng Pebrero. Ang mga kalsadang kabilang dito ay ang Del Monte Avenue corner Matutum Street, G. Rojas Street corner Banawe Street, Linaw Street corner Matutum Street, Banawe Avenue corner Santa Catalina Street at Santa Catalina Street corner Linaw Street.
Ang road closure ay magsisimula ng alas 9 ng gabi ng Huwebes hanggang alas 2 ng hapon ng Linggo. Ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa kabaan ng Banawe ngayong taon. Bukod dito ay ipatutupad din ang traffic rerouting para sa mga motoristang maapektuhan ng pagsasara ng naturang mga kalsada at parking areas para sa mga lalahok sa pagdiriwang. Kabilang din sa mga aantabay sa kaganapan ay ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department at Department of Public Order and Safety para maisaayos ang daloy ng trapiko sa nasabing lugar. Samantala, pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang matagumpay na kampanya sa nagdaang 2024 ISU4 Continents Championships, nakakuha ang figure skating duo ng Pilipinas na sina Isabel Games at Alexander Corovin ng spot para sa 2025 World Figure Skating Championship sa Boston, United States. Ito ay matapos ang kanilang nagdaang laban sa Shanghai, China noong weekend kung saan naabot ni Gomez at Corovin ang minimum technical element score at nalampasan pa nila ang qualifying standard na 46 sa pairs free skating event na may 46.45 score. Bukod dito ay nakuha din nila ang isa sa dalawang spot para sa 2026 Olympic qualifying event. Ito na ang pangatlong sunod na kwalifikasyon ng duo sa World Championship mula noong sila ay nagwagi sa ISU World Figure Skating Championship sa Saitama, Japan noong nakaraang taon. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, Bulkang Mayon nananatili sa Alert Level 2 status. Voter certification libre na simula ngayong Pebrero. Kamara pinuna ang issue sa kuryente ng Palawan at Davao Oriental. MIAA inanunsyo ang posibleng abala sa NAIA, bunsod ng power maintenance. PNP-ACG nagbabala ukol sa property rental scams. Philippine figure skating duo aabante sa 2025 World Champ at 2026 Olympic qualifying event. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.